Ang taong ito ay hindi sinasadyang na-freeze sa loob ng 500 taon. Nang magising, nakita na nagbago na ang mundo. Ang gusali ay nakatali ng mga lubid, sira ang tulay at walang nag-aayos. At lahat maliban sa kanya ay naging tanga. Nang makasagot siya ng tama sa 1+1, direkta siyang naging Pangulo ng Estados Unidos. Lumalabas na sa lipunan ngayon, ang mga mag-asawang may mas mataas na IQ ay abala sa pagtatrabaho. Ayaw na nilang magkaanak, at ang mga mag-asawang may mababang IQ ay walang ginagawa araw-araw. Ngunit masigasig sa pagpaparami, habang lumilipas ang panahon, bumaba ang IQ ng mga tao. Upang harapin ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, naghahanda ang militar na ilunsad ang plano ng hibernation ng tao. I-freeze ang mga elite, para mapanatili ang genes ng mga tao. Ang lalaking bida na si Will ang unang batch ng eksperimento. Lumahok din sa eksperimento ang isang babae na nagngangalang Xiaomei. Ang militar ay nangako sa kanila ng bonus pagkatapos ng eksperimento. Yun lang, pumasok silang dalawa sa hibernation cabin. Ang paunang setting ay ang pag-unfreeze pagkatapos ng 1 taon. Ngunit hindi nagtagal. Ang taong namamahala sa eksperimentong ito ay inaresto dahil sa mga isyu sa FB. At ang lihim na eksperimentong ito ay ganap na nakalimutan. Ang laboratorio ay sinira, ang cabin ay selyadong sa ilalim ng lupa. Sa paglipas ng mga taon, bumaba ang katalinuhan ng mga tao. 500 taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Habang dumarami ang populasyon, ang mga basura ay nakatambak sa mga bundok. Wala man lang naglilinis. Sa oras na ito, dumating ang isang garbage truck na may dalang buong karga ng basura. Sa paghulog ng huling bote, nagkandahulog na nga ang mga basura. Gumuho na ang bundok, parang tsunami na bumaha sa buong lungsod. At nagkataon na anod ang cabin ni Will sa bahay ni Aday. Si Aday ay nanonood ng serye sa TV na mababa ang IQ. Hindi na niya tinanong pa si Will, agad siyang tinapon. Pumunta si Will sa kalye para humingi ng tulong. Ngunit nalaman niya na ang lahat ng mga taong ito ay hanggal. Dumating siya sa isang ospital, pati ang pangalan ng ospital ay baluktot. Pumasok siya sa ospital para magpatingin, at maging ang pagpapagamot sa mga pasyente sa ospital ay natigilan siya. Walang itanong, direktang pumili ng iba't ibang icon. Pinapasok siya para suriin. Ang paraan ng pagtuklas dito ay mas kakaiba. Naglabas ng 3 bakal ang doktor. Ilagay ito sa bibig, ilagay mo sa iyong tainga, ilagay ito sa iyong kwitan. Parang may mali. Ulitin natin. Ang bagay na ito ay dapat ilagay sa bibig. Sa operasyong ito, natarante si Will. Gusto ni Will na uminom ng tubig para banlawan ang bibig. Pero ang lumabas ay hindi tubig. Sa oras na ito, sa wakas ay natutunan mula sa magazine. Taon na 2,505 na. Noon lang niya lubos na naunawaan na 500 taon na siyang natutulog. Dahil wala siyang barcode upang makilala ang sarili, inaresto si Will ng mga pulis, at dinala sa korte para sa paglilitis. Gayunpaman, sa ngayon, ang mga hukom at hurado ay lahat ay intelligent. Ang hukuman ay kumuha ng abogado para kay Will. Ang abogado ang nagpal-AS sa kanyang tahanan. Hindi lang siya ipinagtanggol ni Aday. Sa halip, inakusahan nila si Will na nagkasala. Nagbuang lahat. Tama si Will pero hindi niya maipaliwanag. Siya ay nasentensyahan. Nang magising ang lalaki na 500 taon nang natutulog, dinala siya sa kulungan dahil wala siyang modernong ID card. Sa kulungan, siya ay kumukuha ng IQ test. Ang pamagat ay ganito, kung mayroon kang 2 litro na balde at 5 litro na balde. Ilang ang kabuuan? Hindi makapaniwalang sumagot si Will. 2. Ngunit ito ay isang simpleng tanong. Siya lang ang nakakuha ng tamang sagot. Obvious naman. 500 taon mula ngayon, lahat ng tao ay tanga. Ngunit ito ay dahil ang lahat ay naging isang baliw na tao. Sa araw na siya ay nakulong, nagkaroon siya ng matapang na ideya na tumakas mula sa bilangguan. Nilapitan ang bantay. Sinabi niya sa bantay na, sa katunayan, ngayon ang araw ng kanyang paglabas. Naniwala ang gwardya. Pinalabas nga siya. Pagkatapos, nakatakas siya mula sa kulungan ng mabilis. Dumating muli si Will sa bahay ni Aday. At sa usapan, nalaman may natitira pang time machine sa mundo. Gusto ni Will na gumamit ng time machine para bumalik sa panahon ng normal. Natagpuan din nila si Xiaomei. Mabilis lang, hinabol ng pulis, kaya naman tumakas silang 3. Pero kakababa lang nila, pinaputukan ng mga pulis ang kotse nila. Gumamit pa ng rocket launcher. Ngunit ang rocket ay hindi nakarating sa target. Direktang binaril ang isang inosenteng eroplano. Ngunit nahuli si Will pagkatapos niyang makalayo. Dinala siya ng mga pulis sa palasyo ng Pangulo. Ito pala ay dahil tama ang sagot niya sa 1+1.
Kaya napansin siya ng Pangulo. Dito, nakipagkita si Will sa mga opisyal. Ang kalihim ng enerhiya ay isang bata. Ang kalihim ng depensa ay isang taong grasa. Ang ministro ng edukasyon ay isang kalbo. Ang attorney general ay isang busty girl. Ang Pangulo ay 5 beses na kampiyon sa boxing. Very optimistic ang Pangulo kay Will. At nagdaos ng inaugurasyong pulong para sa kanya. Ginawa niyang general si Will. Hiniling niya kay Will na maging responsable sa paglutas sa problema. Sumang-ayon ang walang magawang si Will. Natagpuan naman niya si Aday. Hilingin sa kanya na gumuhit ng mapa ng daan. Sa kabilang banda, sa pamumuno niya, pumunta sa bukirin para hanapin ang dahilan kung bakit hindi tumutubo. Tapos, ginamit din niya ang posisyon niya para hanapin si Xiaomei. Pagkatapos, nagdahilan si Will na magbabanyo. Gusto tumakas kasama si Xiaomei. Ngunit nang buksan ng 2 tao ang mapa na iginuhit, natulala sila, walang magawa, bumalik na lang sila. Ngunit noon lang natuklasan ni Will. Ang MTA taong ito ay gumagamit ng inonim para sa mga tanim nila. Sa hinaharap, ginagamit ng mga tao sa pandilig ay mga inumin. Sa makatuwid, walang ani. Walang ani bawat taon, dahil ang developer pala ay inumin ang nilagay. Isang planta sa pagpoproseso ng inumin. At namamahala sa pabrika. Akala ng mga tao na ang tubig ay para sa toilet lang. Pinalitan ng inumin ang tubig. Maging ang bagong silang na sanggol ay umiinom ng inumin. Sinubukan ni Will ang lahat para magpaliwanag sa kanila. Ang mga pananim ay kailangang patubigan. Ngunit ang mga taong ito na walang IQ ay pinagtawanan siya dahil wala siyang magawa. Kinailangan pang magsinungaling ni Will at sabihin na nakakausap niya ang mga pananim. Sabi niya sa kanila, sabi ng tanim ay kailangan ng tubig. Saka lang naniwala ang iba. Ang mga inumin ay pinalitan ng tubig. Sa paglipas ng mga araw, wala pa ring mga pananim na tumubo sa lupain. Dahil sa pagsasama ni Will at Xiaomei, may nararamdaman na sila sa isa't isa. Pero ngayong umaga, puno ng tao ang paligid ng kanilang tirahan. Ito pala ay dahil iminungkahi ni Will na gumamit ng tubig upang patubigan ang lupa. Nagre-resulta sa pagbaba ng benta ng inumin at malaking bilang ng mga empleyado na nawalan ng trabaho. Itinuro ng lahat ang daliri kay Will. Dahil dito, nasa kulungan na naman si Will. Para hindi makatakas si Will, itinali nila sa isang malaking bato sa paa ni Will. Upang mapawi ang galit ng publiko, ipinadala rin nila si Will sa fighting ring. Basta matatalo ang 2 higanteng mecha na ito, magiging malaya na si Will. Pero isang sasakyan lang ang binigay nila kay Will. Bilang karagdagan, ang malaking bato ay sinira ang kotse. Walang pinagkaiba sa kamatayan. May orihinal na mas malaking mecha na sasali sa labanan. Pero dahil sobrang tanga ng driver, natabunan ito ng guho. Ngunit nahaharap sa isa laban sa 2 sitwasyon. Ang posibilidad na manalo ay halos 0. Kasabay nito, nakita rin, ni Xiaomei, tumutubo ang mga bulaklak sa lupang dinidiligan ng tubig. Nagmamadaling hiniling ni Xiaomei ay Aday na dalhin siya. Sa kalsada, natuklasan ng Xiaomei na ang mga pananim ay tumutubo sa buong bukirin. Nahirapan na maharap ang Pangulo, pero hindi siya pinakinggan. Sa fighting arena, patuloy lang ang pag-iwas ni Will. O madudurog ng walang awa, pero mabilis na ginagamit ni Will ang kanyang katalinuhan para lumaban. Una niyang ginamit ang inertia para makatakas mula sa sasakyan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kotse bilang pain. Hayaang mag-away ang 2 mecha. Hindi makapaniwala ang mga manonood. Nang maisip ni Will na siya ang nanalo, isang lalaki ang gumapang palabas ng mga guho. Hawak ang isang flamethrower sa kanyang kamay, marahas niyang pinaputukan si Will. Naging excited na rin ang audience. Sa oras na ito, nakahanap si Xiaomei ng photographer. Hayaan silang pumunta sa lupain, at ipalabas sa screen ang mga tanim. Pero pagdating ng mga photographer, nakalimutan naman nila ang dahilan. Pagkatapos ay nagsimulang mag-away ang 2, ngunit sa panahon ng away, sinuntok ng Aday ang photographer sa mukha. Nahulog ang camera, mabilis na ipinakita ni Xiaomei ang video sa malaking screen. Laking gulat ng mga manonood nang makita nila ito. Sa wakas nalutas na ang problema sa pagkain. Sa kritikal na sandali, niligtas ng Pangulo si Will. Pinawalang sala niya si Will. Makalipas ang araw, nahanap na nga nila ang time machine. Ang tinatawag na time machine ay isang electric toy car lamang. Malinaw na hindi na makakabalik sa nakaraan. Sa huli, si Will ay naging Pangulo, nangunguna sa mga tao na sumulong sa mas magandang direksyon. Nagsilang din siya ng 3 anak kay Xiaomei. Sila rin ang 3 pinakamatalinong bata sa mundo.